So, magandang araw mga bata. Sa araw na ito is pag-aaralan natin ang volcano and earthquake. So, sa araw na ito is malalaman natin kung ano nga ba sila at ano nga bang epekto sa mundo natin ngayon or nung dati pa. So, ayan, what are volcanoes and earthquakes? So, ano nga daw ba ang volcanoes and earthquake? So, sabi dyan, volcano. A volcano is an opening on the earth's surface where magma or molten rock, gases, and ash escape. When a volcano erupts, it can cause lava flows, ash clouds, and even explosion. So sinasabi dyan na ang bulkan daw ay isang butas o siwang sa ibabaw ng mundo kung saan lumalabas yung mga magma or yung tinunaw na bato. Yung mga gas at abo, diba? Nalalaman nyo kapag sumasabog yung bulkan is pinagmamas tayo kasi meron nga dyan mga tinatawag na gases and mga ash. So, kapag daw sumabog ang bulkan, maaari daw magdulot ito ng pagdaloy ng lava at mga abo, diba? Kasi nababalitaan nyo kapag pumutok ng bulkan is talagang umaagos yung lava or yung parang mainit na nakikita natin na red or orange. So, next. Ano naman ang earthquake? An earthquake is the sudden dip within the earth, or the earthquake is the sudden shaking of the ground caused by movements deep within the earth. This happens when tectonic plates push against, pull apart, or slide past each other. So, sinasabi dyan, ang lindol daw or earthquake is bigla ang pagyanig ng lupa, dulog ng paggalaw sa ilalim ng lupa. Nangyayari ito kapag may mga tectonic plate ay nagtutulakan or yung mga tectonic plate ay nagtutulakan or humihiwalay or dumudulas sa isa't isa. Ayun daw ang earthquake. So, next. Ano naman daw yung mga parts of volcano or ano nga ba yung mga bahagi ng volcano? So, number one is crater. Crater, the bowl-shaped opening at the top of a volcano where lava, ash, and gases escape. So, diba kapag gumagawa tayo ng bundok, or kapag nakikita natin yung bulkan is parang may bilog sa itaas, ay nang tinatawag na crater or yung hukay sa tuktok ng bulkan kung saan lumalabas nga yung mga lava and apoy. So, pangalawa, magma chamber, the underground and reservoir where molten rock or magma is stored before an eruption. So, yung magma chamber daw is lugar sa ilalim ng lupa kung saan naiipon daw yung magma bago sumabog. So, sa pagganyan ng bulkan or nakikita natin dyan, yung magma chamber daw is nasa ilalim kung saan naiipon siya ng naiipon hanggang lumabas dun sa crater. Pangatlo, vent, the passage through which magma travels to reach the surface. So, ang vent daw is daang nilalabasan ng magma papunta sa ibabaw ng lupa. Or ayun yung parang vent kung saan yung magma daw is papunta sa ibabaw ng lupa. Ayun daw yung daan na dinadaanan ng magma. So, pang-apat, lava. When magma reaches the surface and flows out, it called lava. Ay, ang lava daw is umaabot sa ibabaw. Tinatawag itong lava ay yung mainit at nakakasunog ng ating katawan. So, number 5, ash cloud. Or ano nga ba yung ash cloud? A cloud of small rock particles and dust released during a volcanic eruption. So, ang ash cloud daw ay ulap ng maliliit na piraso ng mga bato at alikabok na inalalabas tuwing may pagsabog ng bulkan. Ayun daw ang ash cloud. Next. So, ano nga ba yung mga types of volcano? Or ano nga ba ang mga types ng volcano? So, meron tayong tatlong types ng volcano, which is ang active volcano, dormant volcano, at extinct volcano. Pero dito muna tayo sa active volcano. Ano nga ba si active volcano? Si active volcano is a volcano that is currently erupting or shows signs of possible eruption. Example, Mayon volcano in the Philippines. So, ang active volcano daw, from the word active, is hanggang ngayon is sumasabog pa din or may mga times na sumasabog siya na parang nagpaparamdam siya, 'di ba? May mga binabalitan na ngayon na may mga volcano na nilalabasan na ng usok. So, kumbaga, active na active siya. So, kumbaga, active na active siya. So, pangatlo, si dormant volcano. A volcano that is not currently erupting but may erupt again in the future. So, sa panahon ngayon, ang dormant
volcano daw is hindi pa sumasabog ngayon, pero near in the future is pwede siyang sumabog or possible talaga siyang sumabog, as in pwede siyang sumabog. Ayon si dormant volcano, hindi man siya sumasabog ngayon, pero sure na sasabog siya in the future. Pag si active volcano is talagang ngayon pa lang or sa mga araw-araw possible siyang sumabog sa pang-araw-araw, pero may mga times lang, kumbaga active na active siya. Si dormant man, hindi man siya active ngayon, pero pwede siyang sumabog. Naintindihan niya ba? Kumbaga, hindi siya aktibo ngayon, ngunit maaring sumabog sa hinaharap. Hindi man siya masyado nagpaparamdam, pero pwede siyang sumabog sa hinaharap. So, pangatlo is si extinct volcano. A volcano that is no longer active and is not expected to erupt again. Example, Mount Kolat in Kenya. So, kung kanina si active volcano is kasalukuyang sumasabog or nagpapakita siya ng palatandaan na sasabog siya. Si dormant volcano naman is hindi man sumasabog ngayon, pero near in the future is alam natin na sasabog siya. At si extinct volcano, ang sinasabi dyan is hindi na talaga siya active or no longer na talaga siya sumabog. Hindi ngayon, hindi sa susunod na araw, hindi din sa future. Wala na at hindi na siya possible na sumabog. Ayun yung tatandaan natin. Next. What causes of earthquake? Or ano nga ba yung mga cause ng earthquake? So, number 1 dyan is tectonic plate movements. The Earth's crust is made up of large places called tectonic plates. When these plates moves, they cause earthquakes. So, sinasabi dyan, si tectonic plates daw is paggalaw ng malalaking bahagi ng crust ng mundo. Kumbaga, siya yung malaking crust na pwedeng gumalaw sa ibabaw ng mundo natin. Ayun ang tinatawag na tectonic plates. Pangalawa is si fault line, cracks in the Earth's surface where two plates meet. Most earthquakes happen along fault lines. O kumbaga, ayan daw yung mga bitak sa ibabaw ng lupa kung saan nagtatakbo yung tectonic plate at si fault line. Pangatlo, volcanic activity. So, alam nyo ba, trivia lang, pag sumabog ang bulkan, is pwedeng magkaroon ng earthquake sa mundo natin. Kasi, biruin nyo, diba, kapag nararamdam tayo ng pagsabog, is nakakaramdam tayo ng paggalaw. How much pa kaya kung si volcano at napakalaki nito? So, talaga makakaramdam tayo ng earthquake. Kumbaga, ayan daw yung paggalaw ng magma sa ilalim ng lupa hanggang sa pagsabog ng bulkan. Next. How do we measure earthquake? Or how do we measure earthquake? Or paano ba natin ma-measure yung earthquake? So, meron tayong tinatawag na seismograph, a machine used to record the strength and duration of earthquake. Or, si seismograph daw is kagamitang sumusukat sa lakas at tagal ng lindol. Diba kapag lumilindol sa panahon ngayon is nararaman natin kung ilang minuto ba yung tinagal at gaano nga ba kalakas yung lindol na nangyari. Ayun yung si seismograph. Tandaan nyo yan. Number 2 is si magnitude. The size or strength of an earthquake. It is measured using the Richter scale, where range from 1, which is weak, to 10, which is extremely strong. Kumbaga daw, si magnitude daw is sukat ng lakas ng lindol. Kumbaga, magnitude 1, mahina lang siya. Pag magnitude 10, yon sobrang lakas na nun. Ayun ang tinatawag nating magnitude. Kung si seismograph kanina is record kung gaano nga ba kalakas or ayun yung kagamitan na sumusukat ng lakas at tagal ng lindol. At si magnitude naman is dito binabahagi kung gaano nga ba nagre-range yung lakas ng magnitude ng lindol. Next, ano nga ba yung mga effects or possible effects ng volcanoes and earthquake? So, ayan, nakalagay dyan. Effects of volcano. Ang positive impact nito or ang kagandahan nito is creates new lands. Alam nyo ba, trivia lang? Kapag sumasabog ang bulkan, is maganda ito sa mga pananim dahil nagiging pataba ito at nagiging magandang lupa kasi natural ito. And nakabuo siya ng magandang lupa. Ayan nga sinasabi dyan, creates new land. Kumbaga, napapalitan yung makalumang natin lupa. So, nagiging maganda dahil sa bagong pagsabog ng bulkan. So, provides fertile soil for farming or nagbibigay siya ng matabang lupa para sa pagsasaka. Alam nyo ba, maganda na sumasabog ang bulkan kasi mas maganda ang tubo ng mga pagsasaka or mga bigas.
So, kung may positive impact, is meron din naman negative impact. So, nakalagay dyan, destroy homes and communities. So, diba kapag sumasabog ang bulkan, is nakikita naman natin sa balita or sa social media na maraming nawawalan ng bahay, maraming nag-evacuation, maraming umiiyak kasi yung mga ari-arian nila is nawala. Ayun yung kapangitan doon kasi bigla, natural siya walang pwedeng sisihin. And kung malalapit yung mga nakatira doon, namamatay yung mga hayop nila or minsan tao pa at minsan nawawalan to talaga sila ng bahay. Then, sabi dyan, release harmful gases and ash. Alam nyo ba, masama makalanghat ng gases and ash dahil pwede tayong magkasakit sa baga. Kaya, diba kapag sumasabog yung vulkan, is pinagagamit tayo ng mga mask or protective gears. Next. So, effects of earthquake, meron pang positive impact. Help scientists to study Earth's structure. So, nakakatulong daw yun sa pag-aaral ng struktura ng mundo natin. Kumbaga, nakikita ng scientist kung bakit ba nagkakaroon ng ganito, dahil saan nga ba sumasabog yung vulkan. So, nagkakaroon tayo ng idea kung bakit nga ba nangyayari yung mga ganung bagay. Then, ano naman yung negative impact? Buildings and roads can collapse. Alam nyo ba, kapag sumabog ang vulkan at nasira yung mga bahay natin, hindi lang doon yung natatapos yun. Kundi yung mga daanan, hindi man siya sira, pwede siya collapse. Kasi, diba, kapag sinabukan ng vulkan yung isang lugar, may mga dinadaanan. Pero, hindi tayo pwedeng 100% na sure na hindi siya ko-collapse. Kasi, hindi man ngayon sumabog ang vulkan, tapos nadadaanan nyo pa siya sa mga susunod na linggo, pwede pa rin siya mag-collapse kasi biruin mo may sumabog na vulkan at sobrang lakas na ito. Do you think na hindi nasira yung ilalim nun? So, nakalagay dyan naman is pangalawa, tsunamis can form after underwater earthquakes. Alam nyo ba, kapag lumindol is pwede magkaroon ng tsunami kasi, diba, ang vulkan kapag sumasabog para siyang yumayanig, which is ganun din sa ilalim ng tubig dahil may lupa din doon. The more na yumayanig yung vulkan is the more na nagpo-flow yung tubig at makakabuo ito ng tsunami. So, ano nga ba yung mga safety tips during an earthquake? Or ano nga ba yung mga pwede nating gawin habang lumilindol at kapag sumabog yung vulkan? So, nakalagay dyan, drop, cover, and hold. Drop the ground, cover your head, and hold onto something stable. Diba sa mga school, kapag meron tayong mga practice na ganyan na kapag lumindol is kailangan mag-drop tayo sa ilalim ng lamesa and cover our head and humawak tayo sa lamesa para sa gayon is hindi tayo matamaan ng pagsabog ng vulkan or ng earthquake. So, number 2, stay indoors. Ibig sabihin dyan is sa loob lang tayo ng bahay or lumayo tayo sa mga bintana or sa mga mabibigat na gamit, which is mali ako. Lumabas tayo ng bahay, lumabas tayo sa pinaka-open area na alam natin na walang babaksa or walang tatama sa atin. Doon, mas safe tayo at titingnan natin kung matibay ba yung inaapakan natin lupa. Number 3, evacuate safety. If you are outside, move to an open area away from buildings and power lines. Ayun nga yung sabi ko kanina, lumayo tayo sa may mga mataas na building kasi kapag ikaw ay nasa gitna ng maraming buildings, possible na baksakan ka nito or tamaan ka nito, or kapag nandun ka sa mga lugar na maraming cable, is possible na makuryente ka dahil maraming cable. So, number 4, prepare emergency kits. Keep a kit with water, food, and first aid supplies. So, mahalaga sa bahay natin is may mga emergency kit. Hindi man tayo masyado naapektuhan, pero possible na masugatan tayo at possible na magutom tayo or mauhaw tayo at wala tayong mabibilan dahil oras nga nasa kuna. So, sana naintindihan niyo yung ating pinag-aralan ngayong araw na tungkol sa volcanoes and earthquake.